Magandang araw po, mga kabantay airport and travel. Ngayong tag-ulan, may isang bangungot na kinatatakutan ng bawat manlalakbay, ang biglaang kanselasyon o matinding pagkaantala ng flight. Para sa ating mga senior citizen, OFWs, at mga kababayan na may importanteng biyahe, ang ganitong sitwasyon ay hindi lang abala. Ito ay posibleng maging sanhi ng matinding stress, pagkawala ng pera, at pagkaantala sa mahalagang appointment o trabaho. Marami sa inyo ang nagtatanong, ano ba ang karapatan ko kapag nangyari ito? May kukuha ba sa akin sa airport? O makukuha ko pa ba ang perang ibinayad ko? Kaya naman sa videong ito, hindi lang tayo magbibigay babala. Bibigyan natin kayo ng kumpletong gabay at kapangyarihan. Hihimayin natin ang 7 or 7 pinakamahalagang karapatan mo bilang pasahero, saan ka man sa mundo, upang hindi ka magpaloko o mapagsamantalahan. Mahalaga ito lalo na ngayong 2026, kung saan mas marami ang naglalakbay at mas nagiging kritikal ang bawat biyahe. Kaya, huwag kang aalis, manatili ka at panoorin hanggang dulo, dahil ang impormasyong ito ay magliligtas sa iyo mula sa stress at pagkalugi. Ang una at pinakamahalagang karapatan mo bilang pasahero ay ang malaman ang totoo at malinaw na dahilan ng iyong flight delay o cancellation. Bakit ito mahalaga? Dahil ang iyong mga karapatan at ang posibleng kompensasyon ay nakadepende sa kung sino o ano ang dahilan ng abala. May dalawang pangunahing kategorya ng dahilan. Una, ang mga airline-controlled issues. Ito ay mga problemang nasa control ng airline tulad ng mechanical failure ng eroplano, kakulangan ng crew, technical problems sa sistema o overbooking. Kapag ganito ang dahilan, mas malawak ang sakop ng iyong karapatan. Ikalawa, ang mga uncontrollable circumstances. Ito naman ang mga sitwasyong wala sa kontrol ng airline, tulad ng masamang panahon, malakas na bagyo, thunderstorms, snowstorms, air traffic control restrictions, security threats, o political unrest. Sa mga ganitong sitwasyon, medyo limitado ang direktang responsibilidad ng airline pagdating sa monetary compensation, ngunit may mga basic rights ka pa rin sa assistance. Kaya, kapag may abala, huwag kang mag-atubiling itanong sa airline staff ang eksaktong dahilan. Mahalaga ang detalyeng ito para malaman mo kung anong mga benepisyo ang maaari mong i-claim. Kung sinabi nilang operational reasons lang, humingi ka pa ng mas detalyadong paliwanag. Tandaan, ang impormasyon ang iyong unang depensa. Ang pangalawang karapatan mo ay ang patuloy na makatanggap ng impormasyon at komunikasyon mula sa airline. Maraming pasahero, lalo na ang ating mga senior at OFW, ang naiiwang nag-aalala at walang kaalam-alam sa airport. Hindi ito dapat mangyari sa iyo. Kapag may delay o cancellation, obligasyon ng airline na ipaalam sa iyo ang sitwasyon sa lalong madaling panahon, kasama ang tinatayang bagong oras ng paglipad at ang dahilan ng abala. Dapat silang magbigay ng regular na update kahit pa walang bagong impormasyon para hindi ka na nag-iisip. Paano ka makakakuha ng updates? Subukan ang mga sumusunod. Una, i-check ang official website o mobile app ng airline. Madalas doon ang pinakamabilis na update. Ikalawa, mag-sign up sa SMS o email alerts ng airline. Ikatlo, makinig sa mga announcements sa airport. At ikaapat, huwag kang mahihiyang magtanong sa customer service counter ng airline. Ang mahalaga ay manatili kang proactive sa paghahanap ng impormasyon. Hindi ka dapat umasa lang na sila ang lalapit sa iyo, lalo na kung busy ang airport. Ang pagkakaroon ng tamang impormasyon ay magbibigay sa iyo ng kapayapaan ng isip at ng kakayahang makapagplano ng susunod na hakbang. Ito ang isa sa pinakamahalagang karapatan, lalo na para sa ating mga senior at OFW na maaaring may maintenance medicines o kailangan ng sapat na pahinga. Kapag na-delay ang iyong flight ng ilang oras, may karapatan ka sa care and assistance. Sa Pilipinas, sa ilalim ng Air Passenger Bill of Rights, kung ang delay ay umabot ng 3 oras, may karapatan ka na sa libreng pagkain o refreshments. Kung ito naman ay umabot ng 6 na oras, dapat ay bigyan ka ng libreng hotel accommodation kasama ang transportasyon papunta at pabalik sa airport
kung ang delay ay overnight. Sa ibang bansa tulad ng sa European Union, EU 261, ang karapatan sa pagkain at inumin ay nagsisimula na sa 2 oras na delay para sa short-haul flights. Sa Amerika naman, walang federal requirement para sa pagkain o hotel. Ngunit maraming airlines ang nagbibigay pa rin base sa sarili nilang policy, lalo na kung airline-controlled ang delay. Ang mahalaga, kabayan, ay huwag kang mahihiyang magtanong at i-demand ang mga ito. Hindi ito pakiusap, kundi karapatan. Kung ikaw ay senior o may kasamang senior, ipaliwanag ang iyong sitwasyon. May mga pagkakataon na kailangan mo pang humingi ng voucher sa airline counter bago ka makakuha ng libreng pagkain. Kung overnight ang delay, dapat ay may libreng hotel na iniaalok, lalo na kung may connecting flight ka na kinakailangan ng tulog. Tandaan, ang iyong kalusugan at ginhawa ay mahalaga, kaya ipaglaban ang karapatan mo. Kapag ang iyong flight ay na-cancel o nakaranas ng matinding delay na hindi nakatanggap-tanggap sa iyo, may karapatan ka sa 2 pangunahing option, isang full refund o libreng rebooking. Hindi dapat masayang ang pinaghirapan mong pera, kabayan. Para sa full refund, ito ay karaniwang ibinibigay kapag ang flight ay na-cancel o kung ang delay ay napakatagal, halimbawa, higit sa 6 na oras or overnight, depende sa policy ng airline at bansa. At hindi mo na gustong ituloy ang biyahe. Ang refund ay dapat na ibalik sa iyo sa orihinal na paraan ng pagbabayad at walang penalty o cancellation fee na dapat ibawas. Hindi ka dapat pilitin na tanggapin lang ang travel voucher kung ang gusto mo ay cash refund. Para naman sa rebooking, ang airline ay may obligasyon na i-book ka sa susunod na available na flight papunta sa iyong destinasyon nang walang karagdagang bayad. Kung walang available na flight sa sarili nilang airline sa loob ng makatwirang oras, dapat nilang isaalang-alang ang pag-rebook sa iyo sa ibang airline. Kung ikaw ay senior o may medical condition, maaari kang humingi ng priority sa rebooking. Tandaan, ang rebooking ay dapat without penalty. Ibig sabihin, hindi ka dapat pagbayarin ng rebooking fee o fare difference dahil sa kasalanan ng airline. Ipaglaban ang karapatan mong makapili sa pagitan ng refund at rebooking na naaayon sa iyong pangangailangan. Ngayon, ito ang bahagi na madalas hindi alam ng marami at kung saan ka talaga magkakaroon ng empowerment, ang karapatan sa monetary compensation na higit pa sa refund ng ticket. Hindi lahat ng sitwasyon ay may karapatan ka dito, pero kapag meron, malaking tulong ito para sa iyong abala at pagkalugi. Ang pinakakilalang halimbawa nito ay ang EU Regulation 261/2004 o mas kilala bilang EU 261. Kung ang iyong flight ay nagmula sa isang EU country o patungo sa isang EU country gamit ang isang EU-based airline at nakaranas ng cancellation o delay na higit sa 3 oras dahil sa airline-controlled issues, hindi weather o strike ng air traffic control, maaari kang makakuha ng kompensasyon mula $250 hanggang $600, depende sa layo ng biyahe. Ito ay bukod pa sa iyong karapatan sa refund o rebooking at sa meals at hotel. Maraming OFWs na bumiyahe sa Europa ang hindi nakakaalam nito, kaya sayang ang pera. Sa Pilipinas at USA, ang monetary compensation para sa delays at cancellations ay hindi kasing generous ng EU 261, maliban kung may specific na kaso ng bumping, denied boarding dahil sa overbooking. Pero may karapatan ka pa rin sa refund, rebooking at assistance. Ang mahalaga ay alamin mo ang batas ng bansa kung saan ka lumipad o lilipad at ang policy ng iyong airline. Huwag kang matakot magtanong sa airline, may karapatan ba ako sa kompensasyon para sa abalang ito? Ang sagot nila ay magbibigay sa iyo ng ideya kung anong susunod na hakbang ang gagawin mo. Ang kaalaman mo sa EU 261 ay malaking bentahe para sa mga OFWs at seniors na madalas maglakbay sa Europe, lalo na ngayong 2026. Para maprotektahan ang iyong mga karapatan at mapabilis ang proseso ng pag-claim, ang ika-6 na karapatan mo ay ang pagdokumento ng lahat. Ang iyong ebidensya ang magiging sandata mo sa pakikipag-usap sa airline o sa pag-file ng formal na complaint. Ano ang dapat mong idokumento?
Una, lahat ng boarding pass at ticket kasama ang electronic confirmation. Ikalawa, mga resibo ng anumang gastusin na nagawa mo dahil sa delay o cancellation, tulad ng pagkain, inumin, transportasyon, at kung nag-book ka ng sarili mong hotel. Ikatlo, kumuha ng litrato o video ng flight information display boards na nagpapakita ng delay o cancellation. Ikaapat, i-screenshot ang anumang email, SMS o in-app notification mula sa airline tungkol sa status ng flight mo. Ikalima, isulat ang pangalan ng airline staff na nakausap mo, kasama ang oras at petsa ng pag-uusap at ang anumang napagkasunduan. Ikaanim, kung may saksi, kunin ang kanilang contact details. Ang bawat piraso ng impormasyon ay mahalaga. Kapag may sapat kang ebidensya, mas mahirap para sa airline na tanggihan ang iyong claim. Huwag kang mag-atubiling gawin ito, kabayan. Ang mga dokumentong ito ay iyong proteksyon. Bilang huling payo at ang iyong ikapitong karapatan, ang karapatan sa kapayapaan ng isip at paglalakbay ng may kumpiyansa. Bagamat hindi mo kontrolado ang lahat ng sitwasyon sa airport, marami kang magagawa para maging handa at protektado. Una, isaalang-alang ang pagkuha ng travel insurance. Para sa ating mga senior at OFW, malaking tulong ito para sa mga hindi inaasahang pangyayari, kasama ang flight delays at cancellations. Basahin ang fine print ng iyong policy para malaman kung ano ang sakop nito. Ikalawa, laging i-check ang status ng iyong flight bago ka umalis ng bahay. May mga app at website na nagbibigay ng real-time updates. Ikatlo, mag-impake ng emergency kit sa iyong hand carry. Mga maintenance medicines na may reseta, ilang snacks, tubig, power bank para sa iyong cellphone at isang libro o libangan. Ikaapat, dumating ng maaga sa airport. Kung may abala, mas marami kang oras para mag-adjust at makipag-ugnayan sa airline. Ikalima, manatiling kalmado at magalang. Mas madali kang matutulungan kung hindi ka nagagalit o nag-iingay. Ikaanim, laging may backup plan. Kung pupunta sa isang importanteng event o trabaho, maglaan ng allowance para sa posibleng delay. Ang kaalamang ibinahagi namin ngayong 2026 ay magbibigay sa iyo ng kumpiyansa na harapin ang anumang hamon sa iyong biyahe. Maraming salamat sa inyong panunood, mga kabantay Airport and Travel. Umaasa kami na ang gabay na ito ay magbibigay sa inyo ng sapat na kaalaman at kapangyarihan sa inyong susunod na biyahe. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang practical na travel tips at updates. Mag-ingat po kayo sa inyong paglalakbay at hanggang sa muli.